So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, tuluyan na nga pong nawalan na ng pag-asa. Itong si Vice President Sara Duterte, lugmok na po ngayon si Inday. Mga minamahal, kasabay po ng kanyang pagkalugmok, abay yung kanyang mga kasamahan. Unti-unti na rin pong tumatraydo. Kagaya ng ginawa ni Bato de la Rosa. May admission si Bato na bakit nyo pa tinatanong yung validity ng warrant of arrest ng ICC dahil kung hindi valid yung warrant of arrest ng International Criminal Court, abay napauwi na sana ng bansang Pilipinas si former President Duterte. So talaga nga namang sino yung hindi manghihina doon? 'Di ba na yung dating mga kasamahan mo sinusuklam, kinakahiya na kayo. So ngayon nga po mga minamahal, napanood ko sa hearing si Sara Duterte, mangiyak-ngiyak na. Ang sabi niya, hindi na daw po maibabalik yung tatay niya. 'Di ba? Pero hindi na din maibabalik yung confidential funds na nilustay mo. 'Di ba? So patas lang 'yon. 'Di ba mga minamahal? Alright, panoodin muna natin tong sinabi ni Kaindayan. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No, what will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan eh. Okay, pansin nyo, pag nagsasalita itong si Sara Duterte, medyo mabait na. Pansinin nyo, parang kala mo walang pinagbantaang buhay, parang walang pinatay, parang walang gustong ipapatay, parang walang gustong hukayin na patay at itapon sa West Philippine Sea. Pansinin ninyo, parang naging malumanay, naging laylo na ngayon si VP Sara. Not unlike before, atapang atao, tirada dito, tirada doon. So ngayon, ang punto ni Sara Duterte, mga minamahal, abay, we need to move forward. Yan yung sabi ni Sara Duterte. We need to move forward, we need to move on, eklabush, blah, blah, blah. Okay, sige. Gusto mong mag-move on tayo? Mag-move on kami kay Digong, kakalimutin namin si Digong. Pero, yung confidential funds mo, yung exceeding allocation mo, syempre hindi pa tayo pwedeng mag-move on dyan. Panagutin mo yan. Ano ka ba? Ibalik yung issue sa impeachment. Payag ba kayo? Isigaw natin impeach, convict. Na-convict na pala si Sara Duterte. Ang sigaw natin ngayon, na-impeach na pala itong si Sara Duterte. Ang isigaw natin ngayon, convict. Kakalimutan namin si Digong. Ipapaubayan namin siya sa International Criminal Court. Pero, yung confidential funds mo, 'di ba? Yung kaso mo, patungkol nga po dito sa impeachment, abay hindi natin dapat kalimutan 'yun at patuloy ko tong iboboses kasi ito yung issue na nais kalimutan na gustong mangyari ni VP Sara. Kaya, as much as possible, mga minamahal, always ko tong ipapa-remind sa inyo. Alam nyo ba na itong si Sara Duterte noong August 22, 'di ba? Humingi ng 403.46 million sa Department of Budget and Management. Para naman po then sa Office of the Vice President humingi ng 250 million confidential funds expenses, 'di ba? Yung DBM, mga minamahal, inaprubahan naman ang confidential expenses ni Sara Duterte. Ngayon, this allocation was intended for Project Sana. Diba? Related to the national security and peace order, including livelihood, diba? Mga project sa mga conflict areas. Kasi alam nyo, tama lang naman talaga na magkaroon ng confidential funds ang Department of Education. Kasi 'di ba, may mga times na may mga sumusugod
'Di ba mga minamahal, may mga times na sumusugod sa eskwelahan, nagbabangbangan. So, kailangan ng intel dyan. Ngayon, ang problema mga minamahal, nung ibinigay yung pondo kay VP Sara Duterte, abay parang walang nangyari. Parang walang ganap. 'Di ba? Not unlike kung ikukumpara natin siya kay Leni Robredo noon mga minamahal, napaka-establish. 'Di ba? Ng bawat araw, napaka-establish ng bawat pera, proyekto na tinatrabaho noon ni Leni Robredo. Wala nga siyang masyadong confidential funds pero napaka-productive ng kanyang opisina. 'Di ba? Yung disbursement, mga minamahal, ng 125 million confidential funds within 11 days. Imagine nyo na lang yun, sa isang araw, 11 million ang nalulustay ni Sara Duterte. So, kung yung ama mo gusto namin kalimutan, okay, fine. Pero yung ginawa mong kabulastugan sa mamamayang Pilipino, hindi yun pwede. We are calling you for transparency, greater accountability and transparency regarding to the utilization of these funds, all of these funds. Kasi hindi tama yun eh. Iniwan mo kaming may markang questionable na saan napunta yung pera ng bayan. Di ba wala kasing clear line kung anong item ito, saan saan inilagay ito, wala. Di ba? So clueless kami. Gusto namin ng kasagutan. Gusto namin maayos na kasagutan coming from you, yung hindi ka galit, yung sumasagot ka ng tama, hindi yung nagwawala, 'di ba? Yung hindi ka parang sinasapian. Gusto namin yung normal ka habang tinatanong. Yun yung gusto naming mangyari. Kaso VP, 'di ba? Imbis na sumagot ka ng maayos, anong ginagawa mo? Nagmamaktol na parang meron kang narcissistic personality disorder. Tama ba 'yun? So kung yung request mo, kalimutan namin yung ama mo, mag-move on kami, yes, we do. Gagawin namin, pero yung sa confidential funds mo, no. Hanggat hindi mo nasasagot forever and ever until the end of the day, until the end of the presidency of our President Bongbong Marcos, itatawag, i-call out namin yan araw-araw. Akala mo ba nalimutan na namin ang real issue? Hindi. Ang issue ng bayan, di ba, ang sabi mo, kahirapan at korupsyon, kaya uunahin dapat nating imbestigahan yung confidential funds mo. Nagigets mo, VP? Nagigets ba ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Huwag tayong magbulag-bulagan mga men. Huwag tayong magpakatanga-tanga dito kay Sara. Huwag. Nakakalungkot man isipin mga minamahal, madami pa din naman nabubudol itong si Sara Duterte. Pero yung madaming nabubudol na yun, unti-unti natin i-educate. Para ma-educate sila. Binaboy na nga ni Sara Duterte yung sistema ng education eh. Alam niyo ba kung bakit? Ayaw nilang maging matalino ang mga botante. Bakit ayaw nilang maging matalino? Kasi pag matalino yung botante, lumalaban sa kanila. Diba? O yung mga minamahal, pansinin ninyo, yung mga communist. Hindi ko sinasabing maging communist kayo utak komunista, hindi ko sinasabi, masama yan. Alam niyo yung mga kabataan ng mga nagrarally na yan, nakikita nila yung problema ng gobyerno. So kung sila, alam nila, naiinganyo sila na mag-rally kasi para marinig yung boses nila, it means they care a lot to our country. Katulad ko. Diba? Sumisigaw ko, confidential funds, VP impeach. Kasi ako may knowledge ako, alam ko. May kakulangan, may mali na dapat i-call out. Diba? So hindi na bago kung makita nyo si Mima Alicia nagra-rally dyan. Diba? Nang sigaw ng sigaw. Bakit? Kasi dapat nating i-call out yan. We are taxpayer. Diba? They are public servant. They are meant to serve the public. And hindi nila trabaho ang pagnakawan tayo. So, we need to call them out. Kasi mali yung ginagawa nila. And that's what I'm doing. Diba? Ginagawa ko lang yung nararapat at bilang parte, bilang kabataan. Kasi uulitin ko ano yung sabi ng Sir Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Alright. Yan po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating
panibagong video.